Welcome back mga ka-hobby. For today's video, magbibigay lang tayo ng pagkain sa kanila, saka magbibigay tayo ng vitamins. Since loading nga ngayon, so Martes, araw ng loading ng club natin. Bali, 8 lang yung ikakarga nga natin sa training nga, paghahanda sa South Derby Race. So bali, hindi muna natin isasama tong isa nating old bird na si Balaling, Bali, etong si Balaling, yung kalapati natin na to, siya yung tatay nung dalawa nating nilalaban ngayon, para sa South Race. Ayan. So nawala kasi sa kondisyon yung kalapati natin na to, So bali ang ginawa ko, binigyan ko siya ng bawang saka oregano kaninang maga, Hindi natin siya pinakain ng marami dahil napansin ko kasi konti-konti lang siya kumain. So siguro kaya naman nagkaganon yung kondisyon na itong kalapati natin kasi simula nung inilaban nga natin nung last pan race, itong si Balaling, hindi pa natin napupurga. So baka meron na siyang bulate, kaya ang ginawa ko, pinang-deworm ko muna yung bawang. Since wala kasi kung pang-deworming ngayon na capsule or tablet, na gamot talaga para sa kalapate. So, ang ginawa ko munang pang-deworm nga o yung pang-purga sa kanya, yung bawang nga, So, hinati ko sa maliliit tapos sinubo ko sa kanya. So, bali nagsuka nga siya kanina. Papakita ko sa inyo, Ayan. So, sinuka niya yung konting kinain niya. So, konti lang kasi yung kinain niya. Bali, silang dalawa sinubuan ko kaya hindi ko sure kung dalawa na silang sumuka rito, Ayan, kung mapapansin nyo. So, konti lang. Since dalawa naman na kasi yung itlog na itong kalapati natin, So, pwede nyo nang purgahin pagka ganyan. Tapos, nakarecover na rin tong hen natin. So, mahirap lang naman kasing magpurga kapag yung kakaitlog pa lang nung kalapati natin na yun. Halimbawa sa hen. So, hindi pa siya nakaka-recover. Wag kayong magpupurga ng kalapati, O magbibigay kayo, mag-cleansing, saka flashing. So wag nyo munang gagawin yun, hintayin nyo muna na makarecover yung hen natin. Tapos nung pa lang kayo magbigay, siguro mga 2-3 araw, pagka napansin nyo na nakarecover na yung kalapati natin, so nun pa lang kayo magpupurga or yung gagawin nyo nga yung antibiotic, mag-cleansing kayo or flashing. So nun nyo pa lang ibabanat yun, So wag nyo muna silang bibigyan ng ng mga antibiotic saka yung mga pamurga kung hindi pa sila nakaka-recover. So itong kalapati natin kaya natin pinurga dahil nga bumagsak yung katawan niya, So tingin naman natin makaka-recover naman 'to eh. Talagang nagkaroon lang siguro ng mga bacteria, bad bacteria at saka yung bulate. So ayan. So bali hindi natin siya kakarga mamaya, 8 lang yung aabangan natin bukas. So hindi rin daw magkakarga yung kasama natin na si SBH. So 8 lang talaga yung aabangan natin. So bali dapat kasi ang aabangan natin 17, Dahil 8 yung sa kanya, 9 yung sa akin. So medyo madami nga yung pang south namin ngayon. Sana baka manalo nga kami, So bali ito yung isa naman natin na old bird, So bali ang gagawin nga lang natin ngayon, magpapakain muna tayo. Tapos susubuan natin ng vitamins yung mga kalapati natin ito, na mga ilalaban nga natin. Ikakarga natin, So since nasabi ko nga sa inyo na nagbibigay ako ng vitamins before ikarga yung kalapate, So sa mga nagsasabi naman na yung kalapate ay yung vitamins ay hindi nakakapagpabilis sa kalapate. So masasabi ko lang dyan, So parang sa tao lang din, Wala kayong athletes na makikita na hindi nagba-vitamins. So kapag hindi kayo nag-vitamins, hindi kayo tatagal sa larangan ng mga atleta, So ganun lang din sa pagkakalapate, Kaya yung nagtatanong din sa atin na iba na pwede raw ba na hindi na mag-vitamins sa mga kalapate. So ang may advice ko lang sa inyo, kapag kayo sumasali talaga sa karera ng kalapate, magbigay kayo ng vitamins. So kahit na masarap na yung pagkain ng kalapate nyo, magbigay pa rin kayo ng vitamins kasi hindi naman lahat nakukuha ng kalapate natin dun sa pagkain nila, So sa patuka. So pinakamaganda kung magbibigay pa rin kayo ng vitamins na pangpalakas sa kanila katulad ng amino. So yung amino, mga protein foods kasi yun i-process pa yung protein foods bago maging amino acids. So kapag nagbigay kayo ng vitamins sa amino, direkta na yun makakapagpalakas sa kalapati natin. So yung amino acids naman para yun sa muscle lang kalapati natin. So ganun lang So kung titingnan nyo o yung papakinggan nyo yung sinasabi ko, malalaman nyo na talagang nakakapagpalakas yung vitamins ng kalapate. So isa pang ang benefits ng pagbibigay ng vitamins natin sa kalapate, nagiging energy reserve kasi yung
vitamins ng ano natin. So, halimbawa kung sprint race yung gagawin nyo, pwede naman kayo hindi magbigay. Nasa inyo naman yun kung alaga lang kayo. Kung hindi kayo pumapasok sa ano, sa pagkakarera ng kalapate, okay lang ano. Pero pagka ganito kasi na talagang sumasaba kayo sa karera, mas maganda talaga kung magbibigay kayo ng vitamins. So, ayan. So, sana nasagot ko na nga yung ano, yung mga katanungan ng mga nagtatanong sa atin tungkol sa vitamins ng kalapate, no? Kung bakit daw ba nagbibigay. At saka kung bakit daw ba, kung mahalagang araw ba yung pagbibigay ng vitamins. So, ayan. So, bali, bibigyan lang natin ng vitamins nga yung mga yan, ano, pagkatapos nilang kumain. Pati itong mga inakay nito, no? Yung mga maliliit natin na young bird na yan, bibigyan din natin ng vitamins. So, sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung kahalagaan ng vitamins na bibigay natin sa kanila mamaya, ano? So, magpapakain nga lang muna tayo dahil pag aalas 3 na, so baka abutan pa tayo ng ulan. A few moments later. So, ayan nga, no? Pinakain muna natin yung mga kalapate natin. So, pagkatapos natin magpakain, ano? Magbibigay na nga tayo ng vitamins. Bibigyan natin ng vitamins ng mga inakay nating kalapate. Ayan. So, isa na to. Ito, tapos yung dalawa natin na yun, ano, yung kakahiwalay lang natin sa magulang. Bali, itong dalawa na ito, ano? Ito yung magulang niyan, ano? So, sa mga bago sa channel ko, ito yung magulang niyan, yung dalawa na to. So, sinasali kasi natin to sa south pagkatapos nga natin ng north. So, nakatapos siya ng race dun sa south dahil, ay sa ano pala, sa norte, ano? Last north. So ayan, kung mapapansin nyo kapag ganyan, konti lang din yung kinain niya ulit, ano. So namisa na ulit siya. So pagka ganyan naman kasi na namiminsa yung kalapati natin, natural lang na konti lang yung kainin niya kasi pinapangalagaan niya yung itlog. So kapag mamaya ano, bibigyan na lang natin ulit siya kapag pinalitan na itong hen siya sa ano, sa pugaran. So yung flyer naman natin ang papakainin natin, ano, para mabigyan na nga natin ng vitamins yung mga panglaban natin, saka yung mga inakay natin. So saktong-sakto, ano, kapag pagkatapos nating magbigay ng pagkain dun sa mga flyer natin, tapos na sigurong kumain tong mga ano natin na to, no, yung mga young bird nga natin, ano. So pakainin na nga natin. So bali yan, ano, pinapakain na nga natin yung mga flyer natin. So medyo na dami ata ako ng bigay ng pakain, ano. 3 takal ata yung naibigay ko. Dapat 2 taka lang eh. So kapag natapos na nga silang kumain, ano, bibigyan na natin sila ng vitamins. Bali yung mga panglaban pala natin na ate, no? 5 yung cock, tapos 2 lang yung hen. So ito yung isang hen, saka yung nag-iisang blue bar natin, ano, yung malinis. So ito kasing dirty blue bar natin na to, no, parang checkered. So hindi ko alam kung ano yung tawag sa kulay na ganyan, eh, ano. So ang tawag ko kasi dyan, dirty blue bar. Yan, kung mapapansin nyo. So cock din yan. So bali 2 lang yung ano natin. Ito isa natin, ayaw kumain. So ganyan kasi kapag yung isa nating kalapate o yung mga kalapate natin puro cock, nag-aaway kasi. So yung isa natin, naiilang siyang kumain, ano, dahil tinutuka siya na itong isa. So yan ang hirap kapag puro cock yung kalapate natin tapos may kasabang hen. So pwede naman yun, ano, kung halimbawa 3 hen tapos 4 na cock. So isa lang yung mawawala ng kapares. So kapag ganyan kasi, ano, 2 lang yung may kapares tapos may sobra pa tayong 3 na cock. So maiinggit yun. Ang mangyayari ngayon dun sa 3 cock natin na yun, magloloko yun dahil gusto rin nilang kumanap na kapares. So ayan, kung mapapansin nyo, binabara akong pares niya tong isang blue bar natin na hen. So ganoon din ang mangyayari sa mga kalapati natin, ano, kapag nanloloko o nagloloko yung ano, yung kalapati natin, ano, nakak. So kadalasan naman sa kak lang nangyayari yun, ano, yung nagloloko nga yung kalapate. So pero nangyayari din yan sa hen kapag medyo may edad na yung hen natin, talagang namamaris na, yun nga yung mga naghahatid ng kalapate. So yung iba akala tumutukod, hindi nila alam pumaris na yun dun sa kak nila na kalapate. So kaya bumababa yun. So ganoon din, vice versa, ano. Pero kadalasan nangyayari yun sa kak. So talagang mga naghahatid yung kak ng hen kapag pumaris dun sa truck o dun sa club nyo.
So tapusin muna natin to, no? Tapos pagkatapos nga nilang kumain, so hindi kasi natin binibigyan ng tubig eh. Bali umaga at hapon lang tayo nagbibigay ng tubig, kaya ganyan. Yung kalapati natin nauuhaw na, no? Ayaw nilang kumain agad. So pagka ganyan kasi yung kalapati, no? Gusto puro pagkain. O kaya ang gusto puro unang gawin eh uminom. So nahihinaan ako kapag ganyan. Bali umaga at hapon lang tayo nagpapainom para ano, mas mainam ano pagkatapos silang kumain. So ayan. So bibigyan na nga natin ng inumin sila no para makakain na sila, matapos na nila tong pagkain natin na binigay sa kanila. Tapos bibigyan na tayo ng vitamin sa kanila. Ayan. So tapos na nga silang kumain ano. Bali ang una nating susubuan ng vitamins itong mga bata pa nating kalapate, yung mga pang norte na ano, yung mga young bird sa norte. Ayan. So para kung sakali man na merong sakit pala yung una nating mga kalapate, yung mga tinetraining na nga ngayon, so hindi na sila mahahawa kasi sila yung unahin nating subuan ng vitamins eh. So yung sinusubo kasi nating vitamins, basic lang naman ano, o basic na vitamins lang. So sa kanila, dalawa lang yung susubo natin. So isang calcium lactate, saka isang multivitamins. So tig-isa lang sila ano. Bali sabay kasi tayo magbigay ng multivitamins saka calcium lactate sa mga ganito kaliit na ano, sa mga bata pang kalapati na to. So kahit naman dun sa mga magugulang nating kalapati, pag nagbigay tayo ng vitamins sa ganito, so mahina lang naman to, pinagsasabay na natin. So kung mapapansin nyo, ayan ano. So yan ang unahin nating bibigyan ng vitamins. So yung mga panglaban kasi natin na kalapate, so tatlo na yung binibigay nating vitamins dun eh. Magkamukha sila nung ayun, bali magkapatid yung nanay nito eh. Magkamukha sila. Kahit na hindi sila magkaparehas ng magulang. So, ito naman anak ni Balaling. Bali ayan, kung mapapansin niyo yung kulay ano. Milky. So yung ninuno kasi nila ano, milky blue. Blue bar yun na milky. Milky bar ang tawag. So nakuha niya yung pagka milky dun sa lola niya. Overall champion. Milky din ang kulay. So sana maging overall champion din yan. Dahil nakakuha niya naman yung kulay eh. Sana pati performance makuha niya para overall champion din. So bali sa mga panglaban natin ano, ito lang naman idadagdag natin ano. Bali ito nga yun. So 8 yung panglaban natin kasi. So kumuha lang tayo ng 4. Hatiin lang natin to sa 2. So hindi na nga natin bibidyohan yun dahil masyado nang hahaba yung video natin. Kung bibidyohan pa natin pati yung pagsusubo dun sa mga panglaban natin o yung mga flyer ano. So bali pagsasabayin lang natin kalahati nitong vitamin B. Tapos tigisa sila ng multivitamin saka calcium lactate. So hatiin natin tong isa na to ano. Ayan kung mapapansin nyo. So ito yung B12. So ayan, para baka sabihin nyo kasi sinisikreto natin yung vitamins. Ayan. Tapos sasamahan lang natin yung kalahati nito ng isang calcium lactate saka isang multivitamins. So sa mga nagpapa-shoutout pala sa akin ano. So sa susunod na video na lang siguro no. Bali bukas mag-aabang tayo ng kalapate. So bukas na lang tayo magsha-shoutout. So yun nga ano, happy flying sa inyo. So sana may natutunan kayo sa video natin ano. God bless.